Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga, as you can see in the title, ay may share ako sa inyo na talagang top 5 na maaasahan at pang matagalan nga na loan app. Lalo na kung baguhan pa lang kayo na mangungutang online. So ito yung pinaka the best talaga. Yung tipong hindi mo na kailangang maghanap pa ng ibang mauutangan dahil dito pa lang is talagang worth it. At hindi ka pahihirapan sa interest. At nag-post nga din ako sa may community ko at ito din yung mga maire-recommend nila. Lalo na sa mga baguhan pa nga lang. Dahil dito nga sa mga i-share ko sa inyo is hindi lang sila nagpapa-loan. Meron din ditong loan app na napaka-generous talaga. Dahil sa may bawat referral mo nga ay may ibibigay sila sa'yo na bonus kagaya na to. Sobrang legit na mapagbigay pa. Kaya kung interesado kayo is panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para malaman nyo ako ano yung 5 loan apps na to na hindi ka rin makakatanggap ng kahit na anong harassments or multiple texts and calls na may pagbabanta or pananakot. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa my YouTube ko, is huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa may Gcash giveaway ko. Every month yan. Kung paano sumali is, kailangan lagi ka lang updated dito sa may mga ina-upload ko sa YouTube at i-PM mo ko sa my Facebook page ko. So, umpisahan na natin. At eto na nga yung sinasabi ko sa inyo na super generous, talagang maaasahan na loan app. At since 2019, eto na yung ginagamit ko sa tuwing mangangailangan ako. Dahil dito nga is kada invite mo is magkakaroon ka ng 200 pesos. Kaya pag may nagtanong sa'yo na kaibigan mo malapit sa inyo, na mangungutang sa inyo, pwedeng ito yung i-recommend nyo sa kanila. So ayun, magkakaroon ka pa ng 200 pesos. Makakatulong ka pa. At eto na nga din yung nakuha kong referral bonus sa kanila. At dito kung magtatanong kayo, saan napupunta to, hindi nila to talagang automatically sinesend sa akin. So itong mga nakukuha ko na to is kapag nag-loan ako sa kanila, ito yung mababawas sa tuwing mag-a-apply ako ng loan sa kanila. For example, nag-loan ako ng 5,000 pesos at meron akong nakuhang 2,000 pesos nga na referral bonus, ay ikakaltas na lang nila yon. Kaya pag kami nakuha kayong ganito na bonus is makakaltas na to sa may babayaran nyo sa kanila. So 'di ba, bongga talaga to. At ito nga ay ang, may idea na ba kayo? Ito ay ang tala. So disclaimer lang din, itong mga i-share ko sa inyo is nasa sa inyo pa din kung itatry nyo or hindi, pero para sa akin talagang bonggang-bonggang recommended ko lahat ng to. At kung may negative naman kayo na na-experience dito is i-comment nyo na din dyan para maging transparent din tayo at mabasa din ng iba at para maging aware din sila. Pero syempre, sasabihin ko din dito yung good side and bad side ng bawat loan apps nga na sasabihin ko sa inyo. At as of the moment, meron pa rin akong utang dito. Ayan, para mapakita ko lang din sa inyo na talagang up to now is ito yung pinaka-unang-una kong takbuhan. At dito is never akong nakatanggap na kahit na anong foul or threats or any harassment. Wala akong natanggap dito kahit na malate ako ng pagbabayad. So dati is wala ditong pamimilian at hindi siya up to 61 days. Pero ngayon nga, ayan, marami ng mga nagbago dito sa bawat update nila at mas maganda din ang kinalabasan nitong Tala loan app na to. Dahil dito nga is meron kang freedom to choose repayment date. Ayan, up to 61 days. At yung pinaka-minimum nga na payment period dito is 15 days at yung pinaka-maximum is 61 days. So ayan, hindi siya 7 days lang. At nasa sayo din kung anong date yung pipiliin mo, kung kailan ka magkakapera. Kaya ayun, lagi ko sinasabi sa inyo, pagka meron kayong pera nung araw na yun, yun yung piliin nyo. Hindi yung pipili kayo ng date pero wala naman pala kayong aasahan na pambayad sa araw na yun. Kaya mahihirapan lang kayo. Dito is merong one-time processing fee na 3.99% at meron silang daily service fee na 0.43% up to 0.5%. So ito yung mga loan app na dapat iniingatan din, lalo na pag kayo is na-approve dito. Meron din kasi dito, ayan, isang downside dito na nakita ko is, pagkabaguhan pa lang kayo, talagang hindi may iwasan na matagal yung process kung kailan mo malalaman na ikaw ay na-approve na. Dahil dito is mag-a-attay ka nga ng 1 to 3 days bago kayo ma-approbahan. Pero usually, pagka okay naman yung application mo, ayan na, provide mo naman lahat at pasok ka talaga sa may requirements nila is, mas maaga kang ma-approbahan dito. At once nga na na-approbahan ka na is same day makukuha mo yung elo-loan mo, lalo na kung ikaw ay repeat borrower na. At pagka pinili mo ay coins.ph, pag meron kang coins.ph, walang makakaltas dun sa may ilo-loan mo. Talagang buo mo siyang makukuha. Pero pagka sa may Gcash, sa iba pang disbursement channel is meron na ditong mababawas na fee. Pero sobrang liit lang din naman. At eto nga yung sample breakdown computation.
pwedeng i-post nyo na lang yung video na to para makita nyo din yung kabuuan kung paano kino-compute yung mga madadagdag sa may pagbabayad nyo sa kanila. So kagaya nga niyan, 2,000 ang uutangin mo at ang babayaran mo na lang is 2,337.8 pesos. At sa loob to ng 30 days. At yung pinakamalaki mo nga na pwedeng ma-loan dito is 25,000 pesos. At ako, ayan syempre, nakapag-loan na ako dito ng 25k dahil na-reach ko na nga din yung pinaka-maximum nga na pwedeng ipaloan dito sa may Tala. Pero meron nga ditong bagong loan app na gumagay sa pangalan ng Tala na to at wag na wag kayo doon makikipag-transact yung Tala Cash. Nagawa ko na din ng review yung loan app na yon na bago lang din. Nagbago lang pala ng pangalan. Ayan, pwede nyo mapanood dyan. At meron din nag-PM pala sa akin sa my FB page ko na meron daw silang nakatransact about dito sa may Tala loan nga. Ginagamit din yung logo at nakikipag-chat lang sa kanya. Ayan, so lumalabas na may gumawa ng FB page at ang pangalan is Tala din at ginagamit yung logo. So ayun, nagpapabayad pa ng hihingi pa ng pera sa GCash bago mo daw makuha yung pinaka loan amount mo nga. So ayun, wag na wag kayong magbibigay ng pera ng GCash para lang makuha nyo yung elo-loan nyo dahil isang malaking panloloko yan or scammers lang yan. Wag na wag kayong magpapaloko. At pwede mo nga bayaran to sa may e-wallets nga din kagaya ng Tala Wallet, GCash, Coins.ph, Maya, ShopeePay, or Lazada. Pwede din sa may authorized payment centers gaya ng 7-Eleven, Cebuana Luwilier, and EasyPay partner outlets. So ayun, pwede kang mag-partial payment dito, hati-hatiin mo hanggang sa ma-fully paid mo na or pwede rin namang on or before your due date ay bayaran mo yung pinakakabuuan. Syempre, para mas mataas din yung maging credit limit mo sa susunod, mas agahan mo yung pagbabayad. So kung naka-experience na kayo na makapag-loan dito sa may Tala is, i-comment nyo na din dyan sa may comment section para malaman na din ng mga manonood pa. So ayun, downside ko lang dito is, pagkabaguhan ka pa lang, ayan, medyo matagal nga din yung pagpa-process ng bagong application. At may mga nag-PPM nga sa akin na lagi daw silang reject dito sa may Tala. So dito, pagka magtatry ka ulit mag-apply sa kanila is gumamit ka na lang din ng ibang ID. At make sure na lahat lang din ng ilalagay mo dyan is tama. At unahin mong ilagay sa may references is yung family members mo at yung mga malalapit mong kaibigan. So dito syempre na-experience ko na din ng maliit ng pagbabayad at wala talaga akong natanggap na any harassment. Basta may tatawag lang sa inyo, siguro 2 to 3 times a day. Ayan, puro reminders lang at pwede mo silang mapakiusapan kung kailan ka magbabayad. So ayan, mababait yung mga agents dito. At pag naka-experience ka nga din ng kahit na anong problem sa pagbabayad nyo or sa may pagkuha ng loan nyo is pwede nyo silang i-email dyan. Meron din silang FB page at check nyo na lang din yung email nila doon. So yun, mabilis lang din silang mag-reply. At ang next ko na nga ay ang Bilis. So ito ay may 4.7 na ratings at dito nga kung bago ka pa lang na mangungutang online is pwede mo ding i-consider itong si Bilis dahil pwede ka nga ditong mag-cash loan at pwede ka ring mag-buy now and pay later kung meron kang gustong gamit na bilhin sa Lazada, sa Kim Store at marami pang ibang partner stores nila. So yun, kung wala ka pang pera is pwede mo magamit yung credit limit mo dito pambili nga ng kung ano yung gusto mo. At pwede ka din dito nga magbayad ng bills mo dahil parang GCash din to, pwede kang ayan, bills payment dyan. At no credit card required. Ayan, pwede ka ding mag-load dito. So, lowest interest and no hidden charges. Yes, tumpak na tumpak 100%. So, kung baguhan ka nga dito, ang pinaka-downside lang is medyo matatagalan yung pagbibigay nila sa inyo ng cash loan. Kailangan on or before your due date is mabayaran mo na yung buy now and pay later mo sa kanila. Isa pa, dahil marami ding hindi agad-agad makapasok dito sa my Bilis. Ayan, yung mga baguhan dyan is medyo nahihirapan sa pagpasok dito. Pwedeng baguhin nyo na lang din yung ID or ibahin nyo yung ID na ipe-present nyo sa kanila. Lalo na kung meron naman kayo ng mga pamimilian na ID sa kanila. At make sure na tama din yung lahat ng information na ilalagay nyo dyan sa may pag-fill up nga ng application. At pwede mo itong ma-download sa may Google Play and App Store. At yung credit line nyo is pwedeng umabot ng up to 40,000 pesos na pwede nyo nga daw magamit pang online shopping or pang personal loan. At pwedeng bayaran ng 30 days up to 12 months. Pwede nyo din silang i-follow sa kanilang Facebook page at meron din silang Instagram at TikTok. So as of now nga is meron din akong loan dito sa my Bilis which is 2,000 pesos at ito is payable ng hanggang 3 bayaran.
Yan, August, September hanggang October. So, sa may 2,000 pesos, ang nakuha ko is 1,800. At dito nga is, mas matagal mong pinili na bayaran. And syempre, mas mataas yung interest charge nila. Pero napaka-flexible nga din. At hindi ka mahihirapang bayaran dahil ito talagang equally is matatawag mo nga installment na hindi kagaya ng ibang mga OLA na nagsulputan dyan na sinabing 3 months babayaran pero in 7 days lang is kailangan buo mo nang mabayaran at yung mga susunod na repayment mo is 10 pesos na lang, 5 pesos at may nakita pa nga ako na 2 pesos. Ayan, grabe. At ang pangatlo ko nga, at isa ko pang gamit na gamit, dahil dito is pwede kang mag-multiple loans sa kanila. Hanggat hindi mo nauubos yung credit limit na ibinigay mo sa kanila at napakabongga nito, ang bilis magtaas ng credit limit. Syempre, kung good payer ka lagi. Kaya kung may Shopee kayo, i-check nyo, baka meron na kayo na to at ito ay ang S-Loan. So dito nga, ang total credit limit ko na is 40,000 pesos at ang natitira na lang is ito dahil, ayan, syempre takbuhan at talagang hindi mo namamalayan na nakakabayad ka na pala. Pero, take note lang lagi, pagka ganito, meron pa kayong credit limit is huwag nyo abusuin lalo na kung hindi nyo naman kailangan. So may nagsasabi dyan, na-review daw ako ng review pero hindi ko naman itinatry. So dito, ayan, makikita nyo, 3,712 na lang yung natira. At syempre, pagka ang in-review ko naman is, nakita kong mataas nga yung interest, ay talagang hindi ko na yun itutuloy. Make sure lang na makita nyo din hanggang dulo para maging aware kayo. So, dito sa may S-Loan is pwede mong bayaran yung ilo-loan mo in cash to pwede tong ma-withdraw papunta sa may GCash nyo. So, pwede tong bayaran ng up to 12 months. Hindi to 7 days lang. Kaya ito talagang talagang maaasahan at pang matagalan nga. Make sure lang naaalagaan nyo dahil talagang legit to. At napakababa lang ng interest rate. So, example, dito sa may 5K na niloan ko, babayaran ko to in 12 months. So, ito, ang pinaka-interest rate is 2,969.95 at ang monthly interest rate ko is 4.95% lang. So, biruin mo, aabot to ng 12 months, tapos eto lang yung lumabas na interest. So, yun, nasa sa inyo pa din kung gusto nyong itry, pero para sa akin is, highly recommended ko din tong si S-Loan. Mas maigse yung piliin nyo na pagbabayad, mas maliit din yung tubo. Kaya nasa sa inyo pa din kung gaano yung interest rate na mailalagay sa may ilo-loan nyo, depende sa habang ng buwan na pagbabayad nyo. So, dito is, sa 5K ko, ina-advance ko din yung pagbabayad, kaya dalawang bayaran na lang to. So, halos lahat nung nakuha ko dito sa S-Loan, ina-advance ko, kaya mabilis din tumaas yung credit limit. So, dito sa S-Loan, pwede ka nilang bigyan ng up to 100,000 pesos nga, at pwede mong bayaran ng up to 12 months. Ayan, pwede mong magamit to pang shopping dito sa my Shopee, at pwede mo nga ding ma-withdraw in cash sa my GCash mo. At pwede rin sa may bank. So, meron din akong ginawang tutorial dyan. At iba pang mga vlogs about dyan sa may S-Loan. Pwede nyong panoorin yan. Step-by-step process kung paano din bayaran. So, downside lang dito is pagka talagang hindi good standing yung iyong Shopee account, meron kang mababang ratings bilang buyer, is medyo matatagalan ka nga din dito sa my S-Loan na magkaroon. So, yung experience ko is mas nauna akong nagkaroon ng S-Pay Later. So, comment down din kung ano yung mas naunang magkaroon kayo, kung S-Loan ba or S-Pay Later. So, ako kasi is S-Pay Later muna bago mag-S-Loan. At sinigurado ko muna na maganda yung standing ng S-Pay Later ko. Nakakapagbayad din ako on or before my due date. Hindi ko pinapalagpas. Kaya siguro nagkaroon din ako agad ng S-Loan. At ayun, sobrang gaang utangan itong S-Loan na to. At hindi ka rin makakatanggap na kahit na anong harassment. So, pagka na-late kayo dito ng pagbabayad is meron kayong matatanggap nga na email galing sa kanila at text and calls din na reminders. So, ayun, kung meron din kayo ditong negative na experience about sa S-Loan, is i-comment nyo na din dyan sa may comment section. At ang next ko na nga ay ang Maya. So, dito legit, yung first loan ko is 9,000 agad. At napakababa lang din ng interest na to. So, dito months ko pa lang itong nagagamit. At hindi ko siya madalas gamitin. Ang ginamit ko lang agad is yung savings. At naglagay ako dun sa may wallet ko, sa Maya wallet ko. At ayun, pagkakita ko is inoffera na agad nila nga ako ng credit. Ayan, yung Maya Easy Credit nga. So, meron din ako dyang loan. At ginagamit ko na nga para mas mabilis tumaas din. So, sa may 9,000 pesos, ang pinakatubo lang niya is 544.65. At magaan din tong bayaran kasi, hindi lang to 7 days dahil 1 month to.
pwedeng bayaran hanggang 1 month. At pwede ring impartial yung pagbabayad nyo hanggang sa ma-fully paid nyo. At yung pinaka-service fee nga na inabot ng 9,000 is 5.99%. So, yung interest nga nito is depende din kung magkano yung uutangin nyo sa kanila. So, ito nga yung mga eligible for Maya Easy Credit. Ayan, at least 21 to 65 years old, Filipino resident, at meron kang upgraded Maya account, at syempre, meron kang good credit standing or hindi ka nakapag-commit na kahit na anong fraudulent transactions. So ito is regulated nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas at talagang legit. Pagka kayo ay naaprubahan dito, talagang ingatan nyo at magbayad kayo on or before your due date. At yung isa ko nga lang na ginagustuhan dito, pagka first time user ka pa lang at na-denied ka dito, na-reject ka, mag-wait ka pa ng 60 days bago makapag-reapply ulit. At ang last ko nga ay ang G-Loan. So, dito, unang credit ko is 7,000 pesos. At mapapanood nyo yan dito sa may, ginawa ko ding tutorial kung paano mag-loan dito sa may G-Loan. At mababa lang din yung interest dito. And as of now nga is, meron din ako dito loan, o, diba? So, lahat na yan, tinatry ko. At inaalagaan ko din. Dahil pagka inalagaan mo ay hindi kanya pababayaan talaga. Maaasahan mo yan sa oras na pangangailangan mo. So dito, as of now, meron tong 5.99% sa may niloan ko. At dito nga is, 6 na buwan ko tong babayaran. So installment din. Hindi lang siya 7 days. So sa may 3,000 pesos nga na iniloan ko, ang natanggap ko is 2,910. At meron nga silang late payment fee na 1% ng loan amount mo. So, dito nga sa may G-Loan is pwede ka makapag-loan ng up to 125,000 pesos. Pero kung baguhan ka pa lang, expect mo na 1,000 yung pinaka-minimum na pwedeng ibigay sa'yo. At pwede mo nga itong bayaran ng 5 months, 6 months, 9 months, at hanggang 24 months. At meron nga 1.59% interest up to 6.99% per month. So, yung interest na to is depende sa may amount na ilo-loan mo at sa may haba din ng pipiliin mo. So, yun, napakagaan lang din at meron tong one-time fee nga na 3% ng total loan amount mo. So, ito nga pagka na-late ka dito ng pagbabayad, once na magkaroon ng balance, yung GCash account mo is kusa nila yan or automatic yan na madededuct. So, that's it for today's video. Yaan yung mga talagang legit na maaasahan at pangmatagalan na loan na dapat ingatan. Dahil talagang maaasahan nyo yan pagka kayo ay nangailangan. Lalo na kung wala naman kayong mahiraman or mautangan sa pamilya nyo, sa kaibigan nyo. Ayan, talagang the best itong 5 na to. So, meron tong part 2, part 3 na legit na maaasahan ng mga loan apps. Kaya, see you on my next vlog. Thank you for watching!